Maraming salamat po sa aming pagsamba. Hindi mo binibigo ang iyong mga anak sa aming mga pag-aawitan. Lagi ka naming nadarama sa aming mga puso. Palibasa'y alam na alam mo, Ama, ang buhay namin ngayon bilang mga anak mong naninindigan sa katwiran. Salamat ng marami na sa kabila ng aming abang kalagayan, patuloy naming naisasagawa ang napakahalagang pananagutang ito na iniyatang mo po sa amin.
na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Matatag kaming nagpapatuloy, Ama, sa harap ng maraming mga pagsubok dahil hindi mo kami pinababayaan. Matyaga naming inihintay ang araw ng aming kaligtasan. Nakikipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka upang maingatan ang pananampalataya na biniyaya mo po sa amin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Kahabagan mo po paging dapatin ang iyong mga anak. Patawarin kami sa aming mga sala. Kahabagan mo aming Ama. Tanggapin mong marami naming pagpapasalamat. Di namin kailanman malilimot ang lahat ng kabutihan mo sa amin na hindi namin kayang bilangin. Maawa ka na lamang aming Ama. Paging dapatin mo't lingapin ang aming mga pagsamba. Kahabagan mo po ng pagsambang ito'y magdulot sa iyo ng kalwalhatian. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat po sa patuloy na pag-alalay mo sa amin, sa pagpapalakas ng aming loob, sa panahon ng panghihina, sa kaaliwang patuloy mong ibinibigay sa amin sa panahon ng mga kalumbayan. Panginoon, salamat po ng marami. Nariyan ka lagi para kami ilapit sa Ama. Patuloy na nagiging dapat kami dahil sa iyo. Maawa ka po, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsamba. Nilulwalhati ka po ng iyong mga hinirang. Ama, nakagaya kaming tumanggap ng iyong mga salita. Maawa ka po, lubos naming sampalatayanan ang halaga nito sa buhay namin. Makita mo po ang bisa nito sa aming araw-araw na pamumuhay. Mabuhay kaming kalugod-lugod sa iyong harapan. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mamalagi po sa amin ang karapatan sa paglilingkod sa iyo at sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, nabubuhay po tayo sa sanlibutan ito na puno ng kasamaan at katampalasan. Pinabigat pa ito ng malalakas at mapaminsalang mga kalamidad, iba't ibang trahedya sa buhay ng tao. Mga kasamaan at digmaan. Nakikita po natin ang kahabag-habag na kalagayan ng maraming tao. Lalo na ang mga nasa kategoryang mahihirap. Subalit sa ating panahon, mga kapatid, kahit po ang mga mayayaman, kapangyarihan at mga kilala sa lipunan, ay wala nang pinagkaiba sa kalagayan may sapagkat sila man ay nagiging helpless na rin at biktima ng mga
sakuna sa buhay. Maraming mga tao mula sa iba't ibang rasa at antas ng pamumuhay ay pinaghaharian ng takot at kawalang pag-asa. Tayo man ng mga tao ng Diyos ay apektado rin ng malalagim ng mga kaganapan sa mundo. Pagkat naglalakbay pa tayo at nakikisalamuha sa sanlibutan ito. Balit, hindi po tayo dapat matulad sa mga taong walang pag-asa. Lalong hindi tayo dapat pumayag na dahil sa masasamang kalagayan ng daigdig, ay hindi tayo makarating sa hangganan ng ating pagdating. Kailangan nating masapit na matiwasay ang buhay sa piling ng Diyos at Panginoong Jesucristo sa bayan na natin. Paano natin matitiyak na matagumpay at matiwasay tayong makararating sa buhay na walang hanggan? Sa Gawa 2:28, ang sabi ng lingkod ng Diyos, itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko. Kung gayon, kung hangad po nating makasapit sa hangganan ng paglalakbay at matamo ang buhay na walang hanggan, dapat tayong mabuhay na kasama ang Diyos. Bakit po tiyak na ligtas tayong makararating sa pangakong buhay na walang hanggan kapag kasama natin ang Diyos? Sapagkat ang sabi ng lingkod ng Diyos sa 2 Samuel 22:30, kung ikaw, O Diyos ko, ang aking kasama, anuman ang hirap ay masasagot. Ano lamang po ang katumbas dito? Wala tayong hindi makakaya kung nasa panig natin ang Diyos. Gaano man karami ang mga suliranin, gaano man kabibigat ang mga pagsubok, anuman ang uri ng banta o panganib panghahadlang sa atin, ay wala pong makapipigil sa atin sa pagdating. Kaya tiyak na makararating tayo sa tunay na buhay sa langit. Bakit po makakaya natin ang lahat kung ang Diyos ang kasama natin? Ano po ba ang nakahandang gawin ng Diyos? Para sa mga lingkod niyang siya ang kaagapay. Ang sabi ng Biblia sa awit 138:7-8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Panginoon, pag-ibig mo ay hindi ko kupas. Ang Diyos ay hindi marunong magtalusira sa kanyang pangako. Isa man sa mga salita niyang binitiwan mula pa noon ay natupad at patuloy. Kaya ano ang pananalig ng lingkod ng Diyos? Ang sabi niya, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Hindi siya nagdadalawang isip. Hindi siya nag-aalinlangan. Panatag sa iyong piling. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Ganyan katatag ang kanyang pananalig. Ano man ang buhay niya sa kasalukuyan? Ano man ang problema niya? Ano man ang nangyayari sa paligid niya? Panatag lang siya. Kapag ang pag-asa niya, ligtas siya, kasama niya ang Diyos. Sa ano nakasalig ang kanyang pananalig na ito? Sa pangako ng Diyos. Na hindi marunong sumira ng pangako. Tanong, mga kapatid, may pangako ba ang Diyos sa atin? May pangako ba ang Diyos ng kanyang pakikisama? Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ating kinabibilangan? Mayroon. Marami pong pangako ang Diyos. Ating kahalalan, mga kapatid,
binatbat ng Diyos ng patotoo. Mga salita niyang nakasulat sa Biblia, pati bang sitas o talata. Ano po ang isa? Ang sabi sa Isaiah 41:13, sabi ng Diyos, ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot, ako ay iyong Diyos. Di ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Yan ang pangako ng Diyos sa sugo sa mga huling araw. Eh sa sugo lang ba nangako ang Diyos ng kanyang pakikisama at pagtulong? Sabi ng Diyos sa talatang 13, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Plural na, mga kapatid. Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sino ang tinutukoy? Tayo, ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa makatuwid, mga kapatid, tagos sa bawat individual na kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Mga kapatid, maraming nakakatakot ng mga kasakunaan. Iba't-ibang trahedya sa buhay ng tao sa daigdig. Subalit, ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ano pa pangako ng Diyos sa mga naging bunga ng gawain? Sa mga huling araw, isa namang patotoo ito ng Diyos. Isang hula niya. Isaiah 62:11-12. Sabi ng Biblia, inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Tiyak ang kaligtasan ng Iglesia ni Cristo. Na tinawag na anak na babae ng Sion. Tiyak ang ating kaligtasan. Mabilis nang dumarating. Hindi nyo ba napapansin ang panahon, mga kapatid, napakabilis na lumilipas? Bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, taon. Ano ang kahulugan ng lahat ng yan? Mabilis na dumarating ang araw ng ating kaligtasan. Tatawagin nila sila, ang Iglesia ni Cristo, banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawagin hinanap, bayang hindi pinabayaan. Sipin nyo, mga kapatid. Bayang hindi pinabayaan. Hindi pababayaan ng Diyos. Kailan pinabayaan ng Diyos ang iglesyang ito? Sa panahon ng pagkatapatan ng iglesia sa pagsunod sa Kanya. Kailan pababayaan ng Diyos ang Kanyang bayan? Pagkasinira ng bayan niya. Ang tipad. Pagka ang bayan ay tumalikod, katulad ng Israel, katulad ng unang iglesia. Ganyan din ang mangyayari kapag ang iglesyang ito ay naging taksil at sinira ang tipad ay pinakipagtipan ng Diyos sa sugo sa mga huling araw. Yung katapatan sa Diyos, pag namamalagi yun, hindi masisira ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya tayo nanindigan sa katwiran, mga kapatid. Alam nating magdaranas tayo ng hirap. Magdaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay dahil sa matinding pag-uusig, dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Pero, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Marami na nating karanasan mula nang tayo manindigan sa katwiran. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na sana tayo. Sana sampalatayan na nating lubos ang mga pangako ito ng Diyos. Kaya kahit napakabigat ng mga pagsubok, kahit napakalubha ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, napakatatag naman ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang tutulong, siya ang mag-iingat at magliligtas sa atin. Kaya walang dahilan para matakot at mag-alala at walang
lalong walang dahilan para manghina at manlumo ang sinuman. Kailangan lamang na mabuhay tayo na kasama ang Diyos. Paano natin makakasama ang Diyos sa ating buhay? Sino po dapat maging huwara? Gawin nating huwara ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa Juan 8:29, ang nagsugo sa akin, ang Diyos, ay sumasa akin. Bakit? Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Bakit? Sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya'y nakalulog. Makatwid upang makasama natin ang Diyos. Gawin din po natin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Mamuhay tayo na nakalulugod sa Diyos. Paano ang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos? Sa unang Tesalonica 4:1-3, ang sabi ni Apostol Pablo, nasugo ng Diyos sa kahintilan. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, sa sugo, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Mahalaga po kung gayon na mamuhay tayo ayon sa natutuhan natin sa sugo ng Diyos. Noon, sa bawat panahon, merong isinusugo ang Diyos. Ating panahon, merong sugo ang Diyos. Kapatid na Felix Manal, mahalaga po na mabuhay tayo ayon sa natutunan natin sa sugo ng Diyos. Paano yun? Ang sabi, batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo. Kaya ang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos ay ang pamumuhay na ayon sa mga aral na ating natutuhan sa sugo ng Diyos. Itinuro na sa atin ang sugo ng Diyos sa mga huling araw at ng kapatid na Iranyo Manalo ang lahat ng kailangan natin para sa ikabubuti natin sa buhay na ito. At higit sa lahat, para sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Ano na lamang ang kailangan natin gawin? Mamuhay tayo ayon sa lahat ng mga aral na yon. Sa katuparan natin sa ating buhay ang lahat ng mga aral na ating tinanggap. Pagkagayon, iyak na makakasama natin ang Diyos. Sa mga kabataang naririto sa pagsampang ito, mga kabataang naghahanap ng mabuting kinabukasan, sana narinig ninyo ang mga pagpapayong ito ng Diyos sa atin. Kung nais ninyo na makasama ninyo ang Diyos sa buhay ninyo, mga aral na ating tinanggap mula sa sugo at kay kapatid na Iranyo Manalo, tuloy natin sa katuparan. Saan man tayo makarating, anuman ang ating maging kalagayan, ang Diyos ang ating magiging kaagapay at hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin ang Diyos. Anong gagawin niya upang ligtas tayong makasapit sa buhay na walang hanggan? Sa awit 16:11, ang sabi ng Biblia, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalak. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Di tayo mabibigo, mga kapatid. Di tayo mapapahamak. Tiyak tayong makararating sa piling ng Diyos. Sapagkat ituturo niya ang landas patungo sa buhay. Paano ang mga suliranin at iba't ibang pagsubok na nagdudulot sa tao ng kalumbayan at kawalang pag-asa? Sabi ng Biblia, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ano lamang ang kondisyon ng Diyos, mga kapatid? Kanino ituturo ng Diyos ang landas na patungo sa buhay? Ayon sa Biblia, sa awit 16:1, sa nanganganlong at nagtitiwalang lubos sa Diyos.
Katulad, pahayag ng isang lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, ingatan mo sana ako, Diyos. Sa'yo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ano man ang mangyari pa sa mundo, gaano man kabigat pa ang mararanasan nating mga pagsubok sa buhay. Huwag tayong bibitiw, mga pagkapatid, sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Tatag tayong mamuhay ng ayon sa mga aral na natutuhan natin mula sa suko ng Diyos. At sa kapatid na Eranio Manalo, sukdulang ibigay ang ating buhay kung kailangan. Ngayong narito tayo sa pagsamba, manganlong tayo sa Diyos. Magabilin tayo ng ating buhay at kapalaran. Lalo na ang kapakanan ng ating paglilingkod sa Kanya. Sa inyo ang sandaling pagkakataon ngayon para lumapit sa Diyos at manalangin. Sabihin na ninyo sa Ama ang lahat ng inyong pangangailangan. Magunita nawa ng Diyos ang mga may sakit, lalo ang mga lingkod niyang maluba ang karamdaman. Pagpalain nawa ng Ama ang mga napipigati, bunga ng mga kaapihan sa buhay. Saan man kayo naroroon, alam ng Diyos ang pinagdaraanan ninyo. Mas masanawa ng Diyos ang mga nalayo sa mga mahal sa buhay dahil sa bigat ng pag-uusig. Biyayain nawa ng Ama ang mga nasa kahirapan. Saan man kayo naroroon, ano man ang kalagayan ng bawat isa. Hindi nalilingid sa Ama. Alam na alam niya kahit ang pinakamalalim na dako ng ating. Ano dapat nating hilingin ngayon sa Diyos? Ang ating babasahin ay maikling panalangin ng isang lingkod ng Diyos. Kaya pagkatapos na basahin ko, tuloy na tayo sa panalangin. Namin lamang pakiusap habang binabasa namin ang panalangin ito. Ay isa-isip po natin na tayo ang nagsasalita, tayo ang nananalangin sa Ama. At ipinapahayag natin ito kalakip ang ating puso. Awit 16:1 at 5. Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa'yo ako nanganganlo at nagtitiwalang lubos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mayo na kayong mga kapatid. Manaming Diyos. Salamat po. Salamat, Ama, ng marami sa kabila ng aming gipit na kalagayan. Tuloy kaming nakasasamba sa iyo. Lagi mong ibinibigay ang pagkakataon para patuloy naming matupad ang mahalagang tungkuling ito. Na ikaw ay aming sambahin habang kami ay namumuhay. Salamat po sa bawat pagsamba namin na ganito. Ay lagi ka namin nakakapili. Pinadarama mo sa aming malapit ka, Ama. Pinalalakas mo ang aming loob. Inaaliw mo kami sa aming mga kalubayan.
Binibigyan mo ng kasiglahan ang aming buhay, ang aming pagkataong loob. O aming Ama, wala kami. Sino-sino kami kung wala ka sa buhay namin. Tanging ikaw lang ang mahalaga sa buhay namin. Walang kapuluan ng lahat ng bagay sa daigdig kung wala ka sa buhay namin. Ang mga material na bagay na hinahangat ng tao. Opo, mahalaga rin sa buhay namin para kami mabuhay. Pero ikaw, Ama, ang pinakamahalaga sa buhay namin. Salamat po sa pagtitiyaga mo. Salamat. Hindi mo kami binibitiwan. Sa panahon ito'y patuloy ka naming nakakasama. At lalo mo kaming binatbat ng patotoo. Lalo mo kaming binigyan ng maraming karanasan na ikaw ang aming Diyos na buhay. Tapat sa iyong pangako. Hindi kami magtataksil sa iyo, Ama. Hindi kami lalayo sa iyo. Ikaw lang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming susundin. Mabubuhay kaming nakalulugod sa iyong harapan. Isa sa katuparan namin ang lahat ng mga aral na natutuhan namin sa sugo at sa kapatid na iradyo manan. Huwag mo lang kaming pababayaan. Panginoong Isus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan. Patuloy mo kaming panakasin. Naiwanagin mo lagi ang aming mga puso sa harap ng maraming mga suliranin. Manatili pong nakasalig sa iyong katwiran ang aming mga gawain, maging ang aming mga pagpapasya. Ama, huwag mong kalilimutan ng mga may sakit. Lunasan mo ang mga karamdamang taglay ng mga anak ko. Mga nangihinay patuloy mong palakasin. Sa dako pa rin ang aming paglalakbay. Mamalaging ikaw ang aming kasama. Ligtas kami sa piling mo. Matagumpay kaming makararating sa piling mo. Sapagkat ikaw ang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Lubos ang aming pananalig, Ama. Narinig mo ng aming mga panalangin. Binasbasan mo ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Lahat ng mga anak mong nagdaraan sa matinding pag-uusig. Mayroong mga kapihang binabaga. Saan man naroon ang mga anak mo? Mamalaging ikaw ang aming kasama at patnubay. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.